Purihin ang Diyos. Dakila talaga ang ating Panginoon. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hindi nagbabago. Kaya ang ating Panginoon, pagtiwalaan po natin. Sapagkat siya yung Diyos na nagkatawang tao, nasasatisfy na kapag meron pong dugo na inihandog sa Kanya, tinatanggap niya po yun. Lalong-lalo na kung yung naghandog nito ay karapat-dapat. So makita po natin mga kapatid, the blood is for God. Ang dugo ay para din naman sa Diyos. Alam nyo, ang dugo ni Kristo ay para sa Diyos. Para sa iyo, ngunit para sa Diyos po ito talaga. Amen? Dahil ang kalooban ng Panginoon, ang pagmamahal ng Diyos ay para sa atin. At dahil dito, meron pong bayad nito. Walang iba kundi si Kristo Jesus. The blood of Christ wholly satisfies God's law. Yung dugo ni Kristo ang nagsatisfy sa kautusan ng Diyos, which requires a penalty for breaking the law. Amen? Yung pong hinihingi ng Panginoon ay nasatisfy po sa pamamagitan ni Kristo. Kasi it requires penalty for breaking the law. Imagine, nung wala pa tayo kay Kristo, ang lahat ng tao is yung law against them because they break the law. Amen? At because of this broken law, yung pong mga tao ay tunay nga pong nahatulan. Hallelujah! Praise be the name of Jesus! Hallelujah! So ang Panginoon po ay gumawa po ng isang bagay. Amen? Sabi ng 1 John chapter 3 verse 4, say, sin is breaking the law. Praise God. The blood protect us from the penalty of breaking the law. Amen? May ginawa ang Diyos. Yung banal na dugo ng Panginoong Hesukristo ang nagpoprotekta sa atin sa paglabag sa kautusan. Amen. In Exodus chapter 12, God's command the people of Israel to put the blood of a lamb on their doorposts to protect them from the destroyer who would kill all the firstborn. This lamb was a picture of the Lamb of God. Walang iba kundi si Jesus who would come later. God said, when I see the blood, I will pass over you. Ibig sabihin yun, I will protect you. Yan po yung nasa verse 13 ng Exodus chapter 12. So makita po natin, the blood is for God. Alam niyo, dahil sa magitan ng banal na dugo ni Jesucristo, mga kapatid, lalong-lalo na tayo, mga kapatid, because of the blood, fellowship is restored. Yung ating pong pakikipag-fellowship sa Diyos, ito po ay nanumbalik. Dati, dahil wala pa si Kristo, hindi pa pumasok sa ating buhay si Kristo, tayo po ay malayo sa Panginoon. Meron pong pagitan. But since the blood is a sufficient that satisfy the heart of God, yung pong blood na yan, ito po yung nag-protect sa atin. Ngayon, because of this, hallelujah, we are now free to come to God. At dahil dito, our fellowship has already been restored. Kaya nga, ang isang Kristiyano na maunawaan ito, yung kanyang pagmamahal sa Panginoon, mas lalo pang tumitindi. Pataas ng pataas. Dahil alam niya ang mga katotohanan nito. Amen. Mas lalo kang mapapalapit sa Panginoon because you know that there is a blood na nasa buhay po natin. And that blood is for God. Amen? Hinahanap ng Diyos yun, yung dugo na yan. Kailangan yung dugo na yan ay nasa buhay mo at ipagkakaloob mo naman sa Diyos. Amen?
At yung dugo na yan ay ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya kailangan talagang papasukin ang Panginoon sa puso natin para yung dugo niya na shed doon sa krus ng Kalbaryo ay mapasayo at ito'y ihahandog mo naman sa harapan ng Diyos. Ang buhay mo na nilinis ng dugo ni Kristo. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, yung fellowship natin ay na-restored. Ikalawa, we are redeemed. Imagine, through the blood. Ligtas na tayo mga kapatid, through the blood. Put it into your heart that you are already redeemed. Na ikaw at ako ay nangaligtas na dahil tayo'y natubos na. Pag alam mo po itong mga bagay na ito na ikaw ay natubos na, praise God. Di ba napakasarap na paglingkuran ng Diyos? Alam mo na wala nang namamagitan pa mang agwat ninyo sa Diyos dahil ikaw ay pag-aari na niya. May tumubos na sa atin at ang tumubos sa atin ay walang iba kundi ang Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? Praise God. Purihin ang Panginoon. So, ang sabi, purchase back from slavery. Dati tayo ay nasa pagkaalipin ng kasalanan. Dahil sa dugo, yung kasalanan natin, pinawi na ng Panginoon at yung mga kasalanan iyan ay kailanman ay hindi na po pwedeng umalipin sa atin. Napalaya na tayo doon. Amen? Because of the blood. Ang sabi nga doon sa Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin, in accordance with the riches of God's grace. Yan po yung Ephesians chapter 1 verse 7. Hallelujah. Praise God. Sumunod po, the blood is for man. Ang dugo ay para naman sa atin. Kung kanina para sa Diyos, ang dugo naman dito sa ating susunod na pag-aaralan ay para din naman sa atin. So the blood is for man. The blood has satisfied God. Amen? Now it is to satisfy us in the cleansing of our conscience from guilt. So tayo po ay pinapalaya na ng Panginoon doon sa ating karumihan dahil tayo po ay nagkaroon ng pagkadama sa ating mga kasalanan. Number 1, the blood is for man. Number 1, the blood cleanses us from guilt. Tayo po ay nililinis ng kanyang banal na dugo. Amen? Doon sa ating mga puso. Sa pakiramdam natin na tayo ay di karapat-dapat, tayo ngayon ay napalaya na roon. Because the blood is enough to cleanse us from guilt. Amen? Ikalawa, the blood satisfies us. Amen. I am satisfied already. That's why I am serving the Lord. Satisfied na satisfied po ang aking puso to serve God because I know that the blood of Jesus Christ in my life is sufficient for me. Na siya'y patuloy na magpapabanal sa akin. Hindi pa ako banal, but thanks be to God na kapag ang dugo ng Panginoon ay nasa puso ko, amen, I believe in my heart na ako'y banal sa harapan ng Diyos. Anumang oras na ako'y harap sa Panginoon, ako'y banal because of the blood. Not because of my own righteousness or with my own holiness, but because of the blood. Amen. Praise God. Ang sabi nga doon sa Hebrews 13:12, ang sabi doon, and so Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through His own blood. Imagine, yung dugo niya ang nagpapabanal sa atin. And therefore, we need to accept this. Kapag tinanggap natin ito, you are holy. Please, put it into your heart. Papasukin mo ang mga katotohanan ito sa puso mo. Then you will know that you are no longer giving grievances against God. Kundi, because of that blood
hallelujah, ikaw ay masasatisfy knowing that you are already cleansed by the blood of Jesus and you become holy. Amen? Naging holy ka sa harapan ng Panginoon. Praise God. Ikatlo, the blood brings us close to God. Ito ang matindi. Purihin ng Panginoon kapag ikaw ay merong banal na dugo ng Panginoon, you are so much closer to God. Dito na po yung tinatawag na intimacy. Kailangan po natin ng intimacy sa Panginoon. Amen? At dito sa closeness natin sa Diyos, praise God, kapag na-develop ito sa buhay po natin, makikita po natin na ang Diyos ay sumasayo. At ang Diyos, hindi Kanya iiwanan. Amen? Praise God. Nais ko pong basahin po ito, Colossians chapter 1, verse 20 hanggang 22. And through Him, to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood, shed on the cross. Once you were alienated from God and were enemies in your mind because of your evil behavior, but now He has reconciled you. Amen. Glory to God. Ang sabi, sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan niya, yung dugo niya, tayo muli niyang ipinanumbalik, pinagkasundo sa pamamagitan ng kanyang sarili. Pinanumbalik niya lahat ng bagay, mga bagay sa lupang ito. Amen? Hindi lamang yan, kundi kahit yung mga bagay doon sa langit. Amen. Gumawa siya ng kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Minsan tayo'y napalayo sa Diyos dahil at naging kalaban o kaaway sa ating mga kaisipan dahil sa ating mga masasamang gawain. Ngunit ngayon, tayo ay napalapit, na ipagkasundo sa pamamagitan ng dugo. Amen. Praise God. So yung ating pong closeness sa Diyos ay nanumbalik. So yung doon po ay nagkakaroon tayo ng intimacy, napapalapit na po tayo sa Panginoon because of knowing this truth, brothers and sisters. Hallelujah. At sumunod po, the blood gives boldness to enter God's presence. Mahalaga po ito, mga kapatid. Kapag naramdaman mo na marumi ka sa harapan ng Panginoon, mahirap po makapasok sa presensya ng Diyos. Dito po nag-i-struggle marami. Hindi po nila alam ang pangako ng Panginoon tungkol dito. Kaya ito, ibinabahagi ko na po sa inyo para alam po natin kung paano po tayo papasok doon sa banal na presensya ng Diyos. Napakahirap pong pumasok sa presensya ng Diyos. Ngunit kapag alam mo na merong dugo, amen, doon po mag-uumpisa ang kaluwalhatian ng Diyos. At doon mo madarama ng Diyos ay hindi malayo sa iyo.